Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming natatahimik, ngunit napahamak. Oo, naninirahang takot, naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pangaapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli me tangere. Alamin ninyo ang kwento ng mga tao dito sa bayan ng San Diego. Marami malungkot, masungit, marami din ang nagsasaya. Parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Balitang-balita sa buong bayan ang isang malaking pagtitipon na magaganap. Di ba ninyo batis na marami sa mga Indio? Bago Damaso, hindi rin yung babatid na nasa tahanan tayo ng San Diego. Maaaring masaktan yun sa Kapitan Tiago. Matagal nang ipinagpalagay ni Tiago na siya isang team. Wala na makatatalo pa sa kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, kinagagalok pakilala sa inyo, anak ni Don Rafael Ibarra, na si Don Crisostomo Ibarra. Buenos noches, amigos, at sa mga kura ng ating bayan, at sa pinakamatalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin niyo ako kung ako'y nagkamali. Hindi ka nagkakamali, ako nga si Padre Damaso. At kailan may hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw na ba ang nasirang anak ni Don Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Bueno, sana'y maging mas matagumpay ka kaysa sa iyong ama. Maraming salamat. Wala ka bang mata, Teniente? Meron po, senyora. Mas malaki at maliwanag kesa po sa inyo. Ngunit ako'y naiintriga sa kulot yung buhok. Tama lamang ang iyong ginawa, Teniente. Marapat lamang yan sa babae. Kulot! Salit siya sa lipunan. Labas tamang kang labanderang mangkukulam ka. Tama na Mas yun. maganda naman ako sa'yo. Tama na, Okay lang. Mas maganda ka. Tama na yan. Pangit. Pilay na magandamot! Senyor Ibarra, sa alas 7 taon ng pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamaganda ng itay? Nang natutunan ko na ang kalayaan at pagkaalipin ng isang bansa ay nagdidikta sa pagkahikaos at pagkayaman nito. Nagawa mong listayo ng lahat ng iyong yaman para laban dyan. Wala ka na bang nakitang mas mahalaga kahit patay alam yan? Nagpapasalamat ako at bukal ang loob sa akin na makura. Ipagpaumanhin ninyo at mahaba pa ang aking binahe. Babalik na lamang ako bukas. Marami pa akong importanteng asikasuhin mula sa Pilipinas at Espanya. Huwag ka munang umalis, darating si Maria Clara. Bibisitahin ko na lamang siya bukas. Nakita nyo na? Ganyan naman nangyayari sa mga kapataang ipinapadala sa Europa. Tumataas ang tingin sa sarili. Kaya dapat ipatupad ang batas na wala na ipinapadala sa Europa. Senyor Ibarra, Teniente, kayo pala. mag-ingat kayo. Sana maging aral sa inyo ang nangyari sa iyong ama. Tila may nalalaman kayo sa pagkamatay ng aking ama. Wala kang nalalaman. Wala ho akong nalalaman. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Sa bilangguan, mabuting tao ang aking ama. Ako'y naniniwala sa iyo na mabuting tao ang iyong ama. Ngunit siya'y napagbintang erehe at pinibustero ni Padre Damaso. Maaari niyo ba sabihin sa akin ang lahat ng pangyayari? Noon ay merong isang Kastila. Kastilang mangmang at masama ang ugali. Na ginawang kolektor ng buwis. Ngunit minsan nangongolekta. Siya ay pinagkatawaan ng mga bata. Hindi ko buha! Hindi ba't hindi siya marunong magsulat? Para sa yung labas na kanyang dala. Tigilan niyo ako! Baka anong gawin ko sa inyo? Anong sabi niyo? Ikaw, anong sabi mo? Bibiro lang ako. Bitiwan mo siya. Hindi ko hayaan saktan mo ang batang ito. Sa kasamaang palad, ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor.
Dahil dito'y hinuli si Don Rafael Ibarra at ikinulong. Tinakul siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Balitang labis na ikinalumo ni Crisostomo Ibarra at nagpaliyab sa kanyang pagkamuhi. Isang araw, binisita ni Crisostomo Ibarra si Maria Clara sa kanilang tahanan tulad ng kanyang pangakong pagbalik upang ito'y mabisita. Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda. Nakapunta ka lang ng Europe at tumamis na ang iyong mga salita. Marahil maraming magagandang babae na hurot sa pambobolang mo. Mahal ko, alam mo ba ako isang mapalad na nilalang? Bakit? Dahil ako'y ikakasal na sa pinakamagandang babae. At yun ay nasa aking harapan. Asus ng bola ka? Mahal ko, ako'y nangulila sa'yo. Higit akong nangulila, Crisostomo. Patawarin mo ako, Maria, kung ako'y aalis na. Bukas uuwi na ako ng San Diego dahil araw ng mga patay. Sandali! Pagkaraang umalis, si Crisostomo sa tahanan ng mga Santiago de los Santos, ay dumiretso si Crisostomo sa itinuturong libingan kung saan nakalibing ang kanyang ama. Dito ba? Ngunit di rito ang natatandaan ko. Sandali lamang po at itatanong ko. Alam niyo ba kung saan ibinirik ang malaking krus dito? Yung malaking krus? Sinunod ko na yun. Ngunit bakit yung ginawa yun? Napagutusan lamang ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi sa akin ng malaking kura na dalhin ko raw ito sa libingan ng mga insect. At ginawa mo naman? Huwag po kayong magalit sa inyo. Umulan po nung gabing yun, kaya itinapon ko na lamang po ito sa ilog. Tinapon? Isang malaking kabaliwan ang iyong ginawa. Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka. Wala kang Anong wala? ginagawa. Tinitiyak sa'yo. Hindi ako, kundi si Padre Damaso. Galit, puot, pagkamuhit, pagkasuklam, magkahalong damdaming nadarama ni Crisostomo Ibarra sa kapalaran ng kanyang ama, ang kawalang hiyang gawi sa isang makatarungang tao. Sa kabilang dako, dito rin mismo sa bayan ng San Diego, kapamakan ang napala ng ilan, kapamakan ng pamimintang, isang wala kwentang dahilan na naninira sa buhay ng may buhay. Ano ang nakita mo ngayong araw, kuya? Mga 2 piso lang. Bakit ba? Nais kong bayaran ang sinasabi nilang ninakaw mo. Sira ka ba, Crispin? Di ba 32 piso yung sinabi nilang ninakaw mo? Kahit 1 taon pa ako magtrabaho, hindi ko yung mababayaran. Ngunit, wala talaga akong ninanakaw. Pag nalaman ito ng inay, natatakot ako. Tahan na, Crispin. Kahit naman malaman niya ng inay, hindi rin yung magagalit eh. Tahan na, Crispin. Tahan na. Hoy, Basilio! Magmumulta ka ng 2 real dahil sa hindi mo tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, di ka makakauwi hanggat hindi mo nalalabas ang iyong ninanakaw. Ngunit wala po talaga ako ninanakaw. Nagsisinungaling ka pa, ha? Pagbigyan niyo muna po kami. Matagal na po namin hindi nakikita ang aming inay. Tama na, oh. Tama na. Sinakta ng sakristan mayor si Basilio hanggang sa ito hindi na halos makatayo. Muli niyang hinila si Crispin at ito'y kinaladkad papalayo. Sigaw ng isang kaawa-awang bata ang umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Pagtakas ang natatanging paraan nagawa ni Basilio. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya na naisama si Crispin. Dahil gutom na ang aking mga anak. Hindi ko sila hayaang magutom, kaya't naganda ako ng masarap na pagkain. Narito ka na pala, Pedro. May pagkain na ba? Meron na. Asan? Kanina pa ka nagugutom. Ito. Ano ba? May dami ng trabaho, no?
Tapos, ang dami natin nanin. Makakalbo ako. Pinakot pa ako mag-umuha. Naubos na? Paano lang yung mga anak? Bakit? May reklamo? Wala. Wala. Teka. Napapansin. Ano naman ang mga anak natin? Andun sa kumbento. Pero pauwi na rin sila. Teka, hindi mo ba antayin ang iyong mga anak? Inutusan mo ba ako? Aalis ako ngayon ako gusto. Kawawa ang aking mga anak. Magsasayang na lang ako ulit. Inay! Gising pa po ba kayo? Guys, anak, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa ulo mo? Ba't ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na takot po ako at si Crispin po. Anong nangyari kay Crispin? Naiwan po siya sa kumbento. Hindi po siya pwedeng umalis. Pinagbintangan po siyang magnanakaw. Ano? Inakbahan ang mabait kong si Crispin? Inay, Nagugutom ka ba, Lucilio? Tara, paghahanda kita. Ito ang tawilis. ngunit Inay, hindi po ako kumakain ng tawilis. Alam ko, anak. Pero dumating ang iyong ama at inubos ang mga pagkain na hinanda ko kanina. Ngunit umalis na po ba siya? Basilio, Patawad po, Inay. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Ginamot ng kanyang mapagmahal na ina ang kanyang sugatang anak. Ngunit nananatili pa rin sa kanyang isipan ang pag-aalala kay Crispin na naiwan sa mga kamay ng Sakristan Mayor.